Mga kwentong pambata. Nakatira sa sapatos na bahay. Noong unang panahon, may isang munting matandang babae na nakatira sa sapatos. Teka, ano? Pwede ba malaman kung totoo ito? Isang araw na naman, nawala ang aking pinakamamahal na asawa. Hala, wow! Totoo nga! Okay, move on na. Pan camera. Ngayon, kung makikita ninyo, ang sapatos na ito ay nakatayo malapit sa isang gubat. At dahil sa sobrang laki nito, ay nagsilbi itong bahay para sa matandang babae at kanyang mga anak. Na dahil sa sobrang dami na ng anak niya, ay nakakalimutan niya na ang mga pangalan nila. Philip? Inay, wala tayong Philip sa pamilya natin. Talaga? Akala ko may isa akong pinangalanan sa inyo na Philip. Pero meron tayong Peter kung pwede. Ayos lang yun, Stark. Pakibigay na lang sa akin ng aking mga salamin. Mark! Hindi, huwag siyang tawagin mo. Ikaw ang inuutusan ko, Stark. Ang pangalan ko po ay Mark, Inay. Nako, sobrang nangungulila ako sa inyong ama. Napakahirap naman kasing alalahanin ang inyong mga pangalan. Ngunit kahit makakalimutin ang matandang babae, sadyang mapagmahal naman siya sa kanyang mga anak at ginagawa naman ng mga ito ang lahat para siya ay pasiyahin. Si Strong Arm, ang panganay, ay nagpuputol ng kahoy na panggatong. Si Peter ay naghahabi naman ng mga basket. Si Mark ang bahala sa pagtatanim. Si Lizzie ay ginagatasan ng baka at tinuturuan naman ni Jenny ang maliliit na bata na magbasa. Pero ang matandang babae at pamilya niya ay hindi talaga nakatira sa bahay na sapatos. Noong isang buwan lamang, siya at ang pamilya niya ay nakatira sa isang bahay na pinalilibutan ng ivy at ang asawa niya ay isang mangangahoy tulad ni Strong Arm. Pero sa isang malaking kastilyo sa labas ng gubat ay naninirahan ang isang higante na isang araw ay winasak ang bahay nila gamit ang malaking pamalo nito habang kumukuha ang matandang babae ng tubig sa ilog. Walang kwentang mga tao. Ang mga bata ay nagtakbuhan kung saan-saan at ang mga ngahoy ay ginawa ang lahat upang protektahan ang pamilya niya na mas lalong nagpagalit sa higante. Hindi! Ikaw ang aking bagong bihag. Dinampot ng higante ang kawawang mga ngahoy sa kanyang kastilyo sa labas ng gubat. At nang makauwi na ang munting matandang babae, ay natagpuan niyang giba na ang kanyang tahanan at ang mga anak niya ay lumabas sa pinagtataguan ay ikinuwento ang lahat ng nangyari. Hindi tayo papayag na basta-basta kunin na lang yun ang ganon ng inyong ama. Halika at simulan na natin siyang hanapin. Baka iniwan siya ng higante sa kung saan na lang sa gubat. At kaya, ginawa naman ng pamilya ang hinanap ang mga ngahoy. Naglakad sila ng naglakad sa malalim na parte ng gubat hanggang sa nagsimula ng lumubog ang araw. Inay, tignan mo. May higanteng sapatos. Armstrong, aking anak? Strong Arm po, Inay. Oo, pero hindi yan ang mahalaga sa ngayon. Palubog na ang araw at wala na tayong bahay na mauuwian pa. Paano kung manatili muna tayo sa sapatos hanggang sa mapalaya natin ang iyong ama at makagawa ng bagong bahay? Magandang ideya yan, Inay. Salamat. Jenny, Inay. Ang pangalan ko po ay Jenny. Oo nga pala. Kaya naman, bago sumapit ang dilim, ang lahat ng bata ay nagtrabaho upang gawing bahay ang sapatos. Si Strong Arm at Peter ay naglagay ng bubong. Si Jenny at Lizzie ay gumupit ng pinto. Si Mark at ang iba pang mga bata ay hinugasan, nilinis at nilampaso ang loob ng sapatos at nang magkakasama ay nagawa nilang tuluyan ang sapatos. Kapag gusto ay laging mayroong paraan. Tama ba, Lina? Inay, si Lizzie po ako. Hayaan mo na nga. Kaya naman natulog ang pamilya sa bahay na sapatos noong araw na iyon at iba pang mga araw habang nagpaplano naman si Strong Arm kung papaano palalayain ang kanyang ama. Pumili siya ng 1 dosenang espada at si Peter naman ay gumawa ng maraming panangga at mga helmet at si Mark ay gumawa ng kasing daming mga pana at palaso hanggat maaari. At nang matapos na nilang gawin lahat, nang hingi sila ng biyaya sa kanilang inay at pumunta sa kastilyo ng higante. Ah!
Ay, nako. Noong sumunod na araw, nakita na nila ang kastilyo ng higante. Si Strong Arm ay iniwan ng kanyang mga kapatid sa malapit na kakahuyan ay matapang na sinugod ang bungad at hinarap ang magbubunga. Ang pinto ay buksan ng isang nakakatawang maliit na bata na may malaking ulo na laging umingisi at tumatawa. Kamusta po kayo? Nakakatawa. Nanaginip akong kumakain ako ng higanting marshmallow. At paggising ko, ay wala na akong unan. Ano? Kumain din ako ng isang orasan kahapon. Ay, sobrang naging kain oras ito. Anong may paglilingkod ko? Alam mo ba kung nasaan ang ama ko? Ang mga ngahoy? Ang kawawang nilalang. Naawa talaga ako sa kanya. Kinidnap siya ng salbahay kong tiyuhin. At ang lugar na kung saan siya ikinulong ay mahigpit na binabantayan ng isang dragon. Ang kailangan mo lang gawin ay hawakan ng buntot nito na wala pang kahit sinong nakakalapit. Pagkatapos ay ipinakita ng munting higante ang daan patungo kung saan nakakulong ang kanyang ama. Ang matapang na binata nang walang kinakatakutan ay umakyat sa hagdanan upang marating ang lugar. At sa kanyang gulat ay nakita niyang mahimbing na natutulog ang halimaw. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, si Strong Arm ay nagmadaling tumalon sa ere at sa ibabaw ng dragon at lumapag malapit sa buntot nito. Bago pa maalimpungatan ng dragon, hinawakan ni Strong Arm ang buntot nito at biglang tumalon ang dragon. At sumigaw ito ng napakalakas bago naglaho na parang bula. Wow! Nagawa mo! Tinapos mo ang masamang halimaw! Ipakita mo ang daan, bata. Hinatid siya ng munting higante sa isang pinto na nagbukas sa isang bakura ng korte. Kung saan nakita ni Strong Arm na nakakadena ang kanyang kawawang ama. Armstrong! Anak ko! Talaga ba? Ama? Ngayon babalik naman tayo sa munting matandang babae. Pagkaalis ng kanyang mga anak ay kinabahan siya. Sobrang kabado. At habang kinakabahan siya, may matandang mangkukulam na lumapit sa kanya at sinabing, Akin kitang tutulungan. Ako, ang magaling na matandang makukulam, ay galit sa higante at nais kong makita ang kanyang katapusan. Halika, sumakay ka sa aking walis. Nako, salamat magaling na matandang diwata. Kanina pa ako kinakabahan. Ako ay isang mangkukulam, hindi diwata. Halika, sumakay ka na. Isinakay ng matandang mangkukulam ang matandang babae sa kanyang walis at lumipad sila sa langit diretso sa kastilyo ng higante. Pero nang makarating sila ron ay hindi nila natagpuan ang higante dahil ang halimaw ay nagising ng may masakit at namamagang paa ng umagang iyon at sadyang nahihirapan. Nagpunta ito sa kagubatan, hinahanap ang kanyang nawawalang sapatos hanggang sa nakarating siya sa lugar kung saan nakatira ang matandang babae at mga anak nito. Doon ay nakita niya ang luma niyang sapatos at sa isang tawa na nagpayanig sa mga puno ay biglang pinasok ang kanyang paa rito at nawasak ang bubong nito. Sa gulat ng mga bata noon ay nagkagulo sila sa loob nito at sila ay nanginginig at natatakot na nagmadaling lumabas sa pintuan. Sa oras na iyon, ang mangkukulam at matandang babae kasama si Strong Arm, ang mga kapatid niya at ama ay nakarating sa lugar nila. Gili, gili, choo! Gili ano? Paanong lumakas ang iyong kapangyarihan? Ako ay nag-iensayo ng husto simula nung wasakin mo ang bayan ko dati. Pero nang sinubukan lumapit ng higante sa matandang mangkukulam ay tinatamaan ito nila Strong Arm ng napakaraming palaso at matapos lamang ang ilang sandali bumagsak sa lupa ang higante. At iyon ang kanyang naging katapusan. Oh, aking karpinterong asawa! Ako'y masyadong nananabik sa'yo. Ay, pero isa akong mangangahoy. Masyado kayong nakakatuwa lahat. Hayaan ninyo, tutulungan ko kayong ayusin ang bahay kung saan kayo ay dating naninirahan. Salamat, mahal na engkantada. Isa akong mangkukulam. Naku, ano ba naman yon? At ako naman, si Strong Arm.
Ay, naku naman. Huwag ninyo masyadong isipin pa yun. Tulad ng minsan sinabi ni Charles Dickens. Ano ang mayroon sa isang pangalan? Pero yun ay si William Shakespeare. Huwag kang ang makulit, Stark.